sa south, sa west, sa north, sa east. Diba? Kasi maraming mga end-time churches nationwide, no? Na kung saan ay ito pa rin hanggang ngayon yung mga subject na marami pa rin mga katanungan at ito ay mga debatable issue kasi may mga unawa ang mga end-time churches na magkakaiba about this subject. So, dahil ito ay nire-request sa atin na mapakinggan naman nila kung ano ang ating nakita sa subject na to, kaya minabuti natin na i-share dito sa uh, ating fellowship. Ako kasi mas gusto ko yung i-share, no, ay yung mga fundamental teaching as a Christian, di ba? Bilang mananampalataya, but di natin maiiwasan, may mga doctrinal issue talaga na kailangan din nating ituro at para maunawaan natin, no? Especially tayo dito sa TNT. At ako, ang stand ko kasi ay bilang isang local pastor ay wala naman akong pananagutan sa ibang mga simbahan. Wala akong pananagutan sa mga ibang local congregation, kundi dito lang sa local fellowship natin, no? Kaya hindi naman mahalaga sa akin kung uh, hindi ito marinig, no, ng ibang mga ministers. Basta ako, ang mahalaga ay mailinaw at mai-share dito sa ating fellowship. Kung ito naman ay makakatulong labas sa TNT, ay purihin ng Ama, purihin natin ang dakilang Diyos. Amen? Sa mensahe na ating narinig dito. Okay, so sa walang pagkatagal, siguro i-share ko na itong PowerPoint presentation na ginawa ko for the whole week. Okay, at siguro ang mahalaga ay magsimula tayo sa basic understanding ng subject na to, yung word na theophany. Sa lahat naman ng mga pag-aaral, amen, maging sa mga simbahan, meron silang mga basic o fundamental teaching. Okay? So, even na yung mga nag-aaral, mga kapatid, nag-i-study, kahit na yung mga theologian, na mga nag-aaral sa Bible School, amen, ay nagsisimula tagal sa mga basic fundamental teaching or study. Ganon din naman tayo, nung tayo ay nag-aaral, simula nung elementary, high school, college, laging may mga basic, di ba? Basic study. Now, dito muna tayo sa word na theophany. Okay? Of course, unang-una, kailangan maunawaan natin, malaman natin, matuklasan natin, saan ba galing itong word na theophany? Sino kaya ang nag-invento ng salitang ito? Anong language ba to? Diba? Ito ba ay English? Ito ba ay Greek? Ito ba ay Hebrew? Saan galing itong salitang ito? Ano ba yung word of origin? Ito ba ay word of origin? So mahalaga yung mga background na yan, yung mga tanong na yan, upang basically ay ma-establish natin ng tama kung paano natin i-handle itong salitang ito at kung paano din natin i-share. Okay? So basic understanding under ng tinatawag na theological standpoint o theology standpoint. Dahil itong theophany ay galing ito sa
theologian. Galing ito sa theology. Okay? So tingnan muna natin yung background niya bago tayo dumako talaga sa message. Okay? Dahil itong salitang ito ay ginamit din, no? Hiniram din na salita ni Brother Branham. Hindi siya ang naka-invento nito, hindi siya ang nakaisip nito, hindi siya ang unang taong gumamit nito, kundi ito rin naman ay nakikigamit lang siyang salita. He used these words. Kaya alamin natin saan matagaling itong salitang ito. Ano ba talagang ibig sabihin ito? Ito ba ay word of origin? Amen? At sino ba ang talagang gumagamit nito? Okay? So, start tayo muna sa basic understanding. So, punta tayo, of course, punta tayo muna sa mga references na mababasa natin. At alam natin, lahat ngayon ay gumagamit talaga ng tinatawag na internet, no? Website, pupunta ka sa Google search para makakuha ka at makagather ka ng mga information. Naka-record na ba to? Diba? Ganun na eh. Hindi na natin kailangan pumunta pa sa mga library, sa mga museum para magbasa. Diba? Hindi na. Ang mga information ngayon, parang marketplace na yan. Diba? Pupunta ka na lang sa Google para mag-search ng mga information, mag-gather ka ng information. Pero of course, ay i-analyze mo rin, no? At mag-iingat ka rin, amen, sa mga website na pupuntahan mo. At pag-aaralan mo din. So, kuha tayo ng mga references na makukuha natin sa Google. Una, dito sa, madalas, dito tayo nagbabasa, kumukuha ng mga references, ay sa Wikipedia, the free encyclopedia. So, ito yung mga mababasa natin. Ang theophany, sabi theophany, ancient Greek, theophania, appearance of deity, is an encounter with a deity that manifests in an observable and tangible form. Sa baba, sa kulay blue, traditionally, the term theophany was used, ginagamit ito, to refer to appearance of the gods. No? Hindi talaga God na dito sa tinatawag na Christian and Jews. Di ba? Kundi, traditionally, yung salita o yung word na theophany ay ginagamit nila ito sa pagpapakita ng mga the gods in ancient Greek and Near Eastern religions. So traditionally, yung term na yan, okay, ginagamit nila yan sa pagpapakita ng mga Diyos, di ba, gods, sa ancient Greek and Near Eastern religion. So yan isa sa mga information, no, na makukuha natin dito, no, sa Wikipedia. Ancient Greek religion naman, there are few instances of theophany sa Greek mythology. Diba? Pag sinabing Greek mythology, ito yung mga gods nila. Diba? Hercules, sino pa? Yung pinaka-major god nila. Sino yung tatay ni Hercules? Si Zeus. Diba? So sa Greek mythology, marami mga Diyos doon. Okay? Kaya gods. Ginagamit nilang yung word na yan na theophany. Okay, so may idea tayo. Kung pupunta naman tayo sa Britannica Encyclopedia, ang theophany ay nakadikit siya sa theology. Bakit? Sa theology, ang theophany, sabi diyan, ay kinuha ng theology, ng theologian, sa Greek word na theophania, na ang meaning sa English ay appearance of God or manifestation of deity in sensible form. The term has been applied generally to the appearance of the gods in ancient Greek. Ganon din ang sinabi ni Britannica. The term has been applied generally to the appearance of the gods
So doon daw ginagamit yan ng ancient Greek. So kinuha yan, no? Yan ay dinerive o kinuha o hinango yung word na yan na theophania at tinawag naman ito na theophany ng theology. Okay? Sa Greek, hindi yan theophany. Pag sa Greek, theophania, pero diyan galing nagbuhat yung salitang theophany. Okay? At yung theophania, the term has been applied generally to the appearance of the gods in ancient Greek and Near Eastern religion. So, nakita na natin yung kung saan pala ginagamit yan. Okay? But has in addition acquired a special technical usage. So, ang theology, in-acquired nila yan. At meron silang special technical usage. Diba? Kasi biblical ang aklat na ginagamit nila, pinag-aaralan nila, Bible eh. Diba? Kaya pagdating sa theology, in-acquired nila yan, acquired a special technical usage in regard to biblical materials. So, biblical materials na yan, yung word na theophany sa theology. Okay? Pero sa Greek word nila ginawa yan, na pag binasa mo ay theophania. Okay? Dito pa rin sa Britannica, ang history naman o origin ng theology. So maging yung word na theology ay derived naman yan sa Latin word na theologia. Na ang ibig sabihin sa English, study or understanding of God or the gods. Yun pala diyan pala kinuha yung word na theology. Derived from the Latin theologia, which itself is derived from the Greek theos and logos. Okay, so yung theologia naman na Latin, derived naman yan sa Greek na theos, God, and logos, reason. So makita natin parang naghihiraman. Di ba? Naghihiraman sila. Kumukuha sila. Okay? At makikita natin, laging parang ang pinagkukuhaan, lagi yung Greek eh. Madalas lagi sa Greek. Kaya nga naman, yung propeta ay nagbabasa din siya ng mga Greek lexicon. Hebrew and Greek. Di ba? Para makita niya sa kanyang pag-aaral kung ano talaga yung mga word of origin, kung yan ba talaga ay isang galing yung word na yan. Amen. At alam natin, ang English language ay mostly sa English language ay loan word. Kaya kita nyo, meron pa yung mga suffix, mga prefix, kasi mga combination yan eh. Combine, katulad ng prefix. Meron pang suffix, meron pang root word, tapos i-add na ng isang salita. So mostly ang English word ay loan words at combination. Kaya ang English word, hindi yan katulad ng tinatawag na Greek o Latin. May mga Greek word na walang katumbas sa English word. Kaya yan ang problema sa pagka-translate. Kaya hindi ka pwedeng magkaroon ng absolute na Bible translation. Hindi mo pwedeng sabihin, Brother Roger, na ang absolute ko, Bible. Yes, Bible. Pero hindi mo pwedeng sabihin, ang absolute Bible ay ang English translation na King James Version. Hindi pwede. Kasi yung prophet ay kapag merong hindi malinaw na translation o ginamit na translation si King James, tinitingnan niya sa kanyang Hebrew and Greek lexicon. Di ba? Kaya, minsan kinokorek niya sa mga messages niya o madalas at gumagamit siya ng ibang translation. Okay? So, kaya nga, sinasabi ko noon, pag sinabi mababasa nyo na ang Bible ay absolute, hindi yung translation ng Bible. Okay? At kung babalikan niya ang history,
ang mga original manuscripture na sinulat ng mga propeta ay wala yang verses and chapters. So, paano nagkaroon ng verses and chapters? Sa paglipas ng panahon, nililimbag kasi yan bilang isang aklat, di ba? Ay doon nila para maging systematic ang kanilang paglilimbag. Doon nagsimula sa history, pag hinanap niya yan, ay una muna ay chapter, then sumunod nung may mga bagong paglilimbag ng Bible, may mga verses na. Upang maging systematic, kapag meron silang dapat baguhin o meron silang pagkakamali na translation, madali nilang mahanap. Kasi may mga verses and chapters. Pero sa originally, wala namang verses and chapter yan. Katulad din yan ng spoken word. Di ba? Yung spoken word ni Bati Banam o yung message ni Bati Banam. Sermon yan eh. Dire-diretso yan na preaching. Katulad nito. Nung ito ay translate into letter form ng translator, nilagyan din nila ng paragraph ngayon. Pero actually, wala namang paragraph yun eh. So, bakit nilagyan ng paragraph? Dapat ginawa na lang comics, di ba? Yung comics noon, wala namang paragraph yung comics noon, Buddy Roger, di ba? Basta babasahin mo lang yan, tuldok, kama, di ba? Pero yung spoken word natin, binabasa ngayon, na nasa letter form, may paragraph. Kaya, kapag hindi natin naintindihan, at mahilig lang tayo sa quotation na tinatawag na quotation is, hindi mo binasa yan ng buo, isang paragraph lang, gumawa ka na ng doktrina. Hindi mo, isang paragraph lang. Wala namang paragraph yan. Nilagyan lang yan. Pero, yung mga nagbabasa ngayon, kumukuha lang ng paragraph per paragraph. Kukuha na isang paragraph dito sa isang message state, sa isang title, kukuha na isang paragraph doon. Pagsasamahin yon, pagduduktungin yon, ayun, message na, end time na. Na, hindi naman pala binasa contextually o hindi naglinear reading. Di ba? Kaya pagka mahirap ang isang mga ang isang mga ngaral no na hindi siya marunong mag-linear reading. Kapag wala kang linear reading method of study, sigurado 'yan. Hindi tama yung tinatawag na comprehension mo, yung reading comprehension mo. Okay? So mahalaga talaga yung contextual reading. Di ba? Para makuha mo yung contextual reading, maglilinear reading ka simula dun sa taas, sa umpisa. Ililinear reading mo yan, line by lines, hanggang matapos yung kwento. Okay? Yung sermon. So, napakalaga ng linear reading. Okay? No, nasanay tayo na quotes lang. Yeah? Babasa ng quotes, tapos mag-i-interpret ka na. Okay? Ang problema, yung kama lang eh. Yung kama lang, hindi natin alam kung paano binabasa yung kama o comma. Di ba, comma? Tama ba ang pronunciation? Comma. Kama. Yan. Pag inalis mo yon sa isang lines, may iba na ang kahulugan, ang ibig sabihin. Di ba? Kaya, mahalaga na marunong tayong magbasa. Amen? Kung ano yung ibig sabihin niya ng mga mark na yan. Period, comma, apostrophe, quotation mark, di ba? Yung mga bagay na yan. Kasi mahalaga yan sa English writing at saka English reading. Okay? Kaya pag kahit isang quit lang yan ng alisin mo o i-overlook mo, iba na ngayon ang ibig sabihin ng isang sentence. Okay? Now, balik ulit tayo. So, makita natin, ang theophany pala ay a visible manifestation of God. Of course, ay mga temporal visible manifestation of God yan. Kasi, ang Diyos, pwede siyang magkaroon ng maraming visible manifestation na hindi naman yan na hindi yan talaga yung
kanyang tinatawag na yung eternal na manifestasyon. Okay? Now, kaya na binasa natin, yan pala ay sa ancient Greek na theophania, appearance of deity, is an encounter with a deity that manifests in an observable and tangible form. Tapos, traditionally pala, the term theophany was used to refer the appearances of the gods in ancient Greek and Near Eastern religions. At yan ay Greek mythology. Okay? So, yan pala ang mga information na makukuha natin kapag nag-search tayo. Okay? At yan din pala ay in-acquire yan, acquired special technical usage in regard to biblical material. So, ginagamit na yan sa mga biblical materials. Okay? Kaya naging subject na nga yan eh. Controversial pa. Another thing ay the word theophany is a combination of two Greek words meaning God and appearance. Kaya pag binasa mo ng buo, appearance of God. At theophany is appearance of God. More precisely, it is a visible display to human beings that expresses the presence and character of God. Examples include the thunderous displays at the top of Mount Sinai, Exodus 19, the burning bush, Exodus 3, appearance to Abraham, Genesis 15 verse 1, Genesis 17 verse 1, and Genesis 18 verse 1. Isaac, Genesis 26 verse 2, and kay Jacob, Genesis 28 verse 13. Then yung cloud of fire in the wilderness, Exodus 14 verse 19, Exodus 40 verse 34, Numbers 9, 15 to 23. Kay Micaiah's vision naman sa 1 Kings 22 verse 19 up to 22. Isaiah's vision, Isaiah 6, Ezekiel vision, Ezekiel 1, and John vision of God on his thrones, Revelation chapter 4 and 5. Okay. Now, sa Latin naman, ang tawag nila dyan ay theophania. Pag pumunta kayo sa etymology, ang etymology kasi, ito ay study ng mga word of origin, kung saan talaga nag-originate yung mga salita na yan. Okay? Ayon sa etymology, yan ay galing sa late Latin theophania, na ang corresponding niya ay theo plus phani. At yung theo, yan ay galing sa Greek. Theo, God. Phino, shine or appear. Kaya naman, ang word na theo, what is theo? Yung word na theo lang. What is theo? A combining form. So, ang word na theo ay combining form siya. Ibig sabihin, yung word na theo, pwede mo siyang i-combine. Okay? The word theo, meaning God. Pero, used in the formation of compound words. Pag inad mo yung isang word, sa isang word, ang tawag dyan, formation of compound words na yon. Kaya ang theo, pwede mong gamitin yan, amen, as combining form to formate the use in the formation of the compound words. Ito example, many names beginning with the root theo derived from the ancient Greek word theos, which means God. Okay? Yung pani naman, what is pani? In American English usage, ginagamit yan ng American English, ay combining form din. A combining form, ano yan? Concurring in loan words from Greek. Diba? Hiniram na salita mula sa Greek
ng ibig sabihin ng pani, appearance, manifestation. Sa Greek ay epiphany. Kaya yung pani na yan ay loan words yan from Greek. Pero ginagamit na yan sa American English. At ginagamit na yan bilang combining form. Okay? Kaya, ang example dyan ng mga formation of compound words ay Kristo, pani. Diba? Combining word. Hiniram niya yung word na yan sa Greek, tapos ginagamit na ng English, American English, pero ginagamit niya to bilang combining word. Okay? Ang example dyan ay yung Christophany. Ano ibig sabihin ng Christophany? Christophany is an appearance or non-physical manifestation of Christ. Another example ay Satanophany. Ano naman yung Satanophany? Satanophany, an incarnation of Satan, a being possessed by a demon or the state of being thus possessed. Kaya, Satano plus pani. Yan ang ibig sabihin ng combining word. So, yung Theo ay ginagamit niya siyang combining form. Ang pani din ay ginagamit siyang combining form. Di ba? Theology, Theodoro, di ba? Ginagamit siyang root word. Amen? Yung pani naman ay ginagamit siyang suffix. Diba? Ina-add siya. Kaya parehong combining word o combining form itong dalawang tinatawag na Greek word na to. Okay? So, theophany was a combining form. Theo plus pani. Anong basa? Theophany. Theo, God, pani, appearance, manifestation. So, yan pala, bakit pala nabuo, kung paano nabuo yung word na theophany, yan pala ay combining form ng Theo plus pani na ginagamit ngayon sa American English. Pero, dinerive yan, saan? Sa Greek word. So, ibig sabihin, hiniram lang yan ng American English language. Dahil, mostly ang American English language, mga ano lang yan mga nanghiram na salita lang yun doon sa mga ibang lengguwahe. Sa Middle French, sa Greek, sa Latin, sa Germanic, di ba? Yung mga sinaunang mga language ng mga sinaunang tao. Yan. Kaya, pag pupunta ka ngayon kay Merriam-Webster, ito naman yung kanyang definition, theophany, ay a visible manifestation of deity. So, yan yung mga references at mga basic information about theophany. So, meron na tayong standpoint, no? Nakita na natin yung kung paano yan nabuo, paano yan na-invento, paano na-form yung word na theophany yan. Hindi pala yan isang original word, kundi yan ay pinagsama lang na dalawang Greek word na ginamit dito sa English language at specific, ito ay ginamit sa theology o ng mga theologian. So, hindi tayo pwede mag-claim dito sa message, ay, theophany, dito lang sa message yan. Si Brother Branham lang ang nagpipreach niyan. Kaya tayo lang ang may rights na karapatan na gumamit niyan o tayo lang ang may tamang definition niyan. Di ba? Hindi ganon. Kundi maging si Brother Branham ay ginagamit niya din yan. Na kinuha lang niya din yan sa tinatawag ng mga theological book. Okay? Lalo sa Brother Branham kasi marami mga aklat na binabasa yan, no? At isa na doon ay yung mga Greek and Hebrew lexicon. Diba? So, doon niya nababasa. Okay? Ginamit niya lang din yan. Hiniram niya rin din yan. Now, kung pupunta naman tayo sa Greek and Hebrew definitions, meron kayong mababasang morphe. Tama? Sa message, may mababasa kayong
Enmorphe. Enmorphe. Di ba? Enmorphe. Pero pag pumunta kayo sa Greek and Hebrew definition, sinearch niya sa Google, okay, yan ay Strong's 3444. Di ba? Morphe. Hindi ko alam bakit wala yung N. Di ba? Pero kay Buddy Bonham, N Morphe. Pero kapag sinearch sa Google yan, Morphe lang. Walang N Morphe. Walang N. E-N. Okay? So sa Greek and Hebrew definition, yan ay nasa code ng Strong's number 3444. Pag pumunta naman kayo sa Thayer's Greek Lexicon, Morphe, the form by which a person or thing strikes the vision. Another ay external appearance. At ang usage naman ay 3 beses ginamit yung word na morphe. Okay? Ang morphe kasi ay Greek word yan. Okay? So sa English, nung translate sa English, sa King James Version, form. Di ba? Kaya nga, si Buddy Bonham, sa message na 1964 ay yung unveiling of God, halos buong araw niya daw hinanap yung sa Greek yung word na form. Kasi binasa niya yung yung Philippians 2 at hinanap niya sa Greek kung ano yung word naman sa Greek. At nakita niya, sabi niya, enmorphe. Okay? So yan lang ang mabasa niyo dyan na morphe. Sa Mark 16:12, he appeared in another form unto 2 of them as they walk. Philippians 2:16, who being in the form of God, thought it not robbery. Philippians 2:7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. So kahit pumunta rin kayo sa iba pang mga dito sa Blue Letter Bible, yan din ang sinasabi. The form by which a person or thing strikes the vision, external appearance, okay? Strong's G 3444. Yan din, 3 scripture lang yan. Okay, now, dito sa Bible, especially dito sa King James Version, kahit na sa ibang mga English version na Bible, wala kayong mababasang word na theophany. Kasi hindi man English yan. Ginagamit na lang yan ng American English dahil yung theology, kinuha nila yan eh. Pero hindi naman talaga yan original English. Kaya wala kayong mababasa talaga dyan na theophany. Parang katulad ng rapture. May mabasa ba kayong rapture sa Bible? Wala naman eh. Diba? Pero ginagamit natin yung rapture. Pinirits pa nga yan eh. Pinipirits pa nga. Diba yung rapture? So saan ba galing ba yung salitang rapture? Galing sa Latin word na raptura. Pero sa English, anong basa sa English? Caught up. Diba? Kaya, ganoon din, wala tayong mababasang word na theophany. Dahil ito ay loan word lang yan from the Greek at combining ng dalawang salita yan. Diba? Theo plus phany. Kaya nagkaroon ng salitang theophany. Diba? Kaya wala talaga kayong mababasa kahit saliksikin nyo lahat ng English Bible translation. Wala kayong mababasang theophany. Ano mga mababasa natin na term? Dito sa 1 Corinthians 15:40 hanggang 44, ito yung English terminology ng Bible. There are also celestial bodies. Ano ba yung celestial bodies? And bodies terrestrial. But the glory of the celestial is one, and the glory of terrestrial is another. So magkaiba. Magkaiba yung glory ng celestial at ng celestial bodies at ng terrestrial bodies. Okay? Pag sinabing terrestrial, terre means earth, earthly, sa lupa. Celestial bodies ay heavenly. Okay? Kaya magkaiba yung celestial bodies at sa terrestrial bodies.
there is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars, or one stars different from another star. So maging ang celestial bodies, may iba-ibang glory. Di ba? Yung sun, yung moon, yung stars, ay celestial bodies yan eh. Pero magkakaiba sila. How much more ang celestial bodies at ang terrestrial bodies? So also in the resurrection of the dead, yung resurrection of the dead, ay ano yun? Resurrection ng ano yan? Terrestrial body. Di ba? So ang terrestrial body, o tinawag na, ano? Corruption. This body is corrupt. Yung terrestrial body is corrupt yan eh. I-erase yan in corruption. Okay, so merong change na mangyayari doon sa body na yon. Sa resurrection ng katawang ito na namatay. Okay? It is sown in dishonor, it is raised in glory, it is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body. Anong tinutukoy natural body? Ito rin. It is raised a spiritual body. So merong magsusown na natural body, meron din magre-raise na spiritual body. There is a natural body and there is spiritual. So ilang body yan? Dalawa. So, walang maraming body. Di ba? Dito sa Corinthians 15, makikita natin, meron dalawang katawan lang na binanggit. Isang spiritual body o celestial bodies, isang terrestrial bodies o natural body. Okay? Pero dito naman sa Philippians 3:21, makita natin, yung bile body, ito rin yun. Di ba? Yung terrestrial body. Okay? Yan yung bile body pa rin. Sabi niya sa 21, who shall change our bile body? Magbabago daw. Hindi yung change na replace ha. Kundi yung change dito ay ano? Transform. That it may be passion like unto his glorious body. Katulad katawan nino. Katawan nino? Ni Jesus Christ. Glorified body. So ganun din tayo. Sabi sa Philippians, who shall change our vile body, terrestrial body, earthly body, o corrupt body, that it may be passion like unto his glorious body. So, merong tinatawag na glorified body. Eh lalabas, ilang body na yan? Diba? Dahil sa Matthew 17, basahin natin, after 6 days, Jesus taken Peter, James, and John, his brother. So, merong tatlong witness dyan. Nakita nila si Jesus na nagbago ng anyo. At nakita nila sino? Si Moses and Elijah din. Diba? And bring it them up into the high mountain apart. Ano ang nangyari? It was transfigured before them. Nag-transfigure si Jesus. Nakita ni Peter, James, and John. Nakita nila ang face ni Jesus did shine na gaya ng araw at ang kanyang kasuotan ay gaya ng liwanag. So nag-transfigure. At tinatawag yan, mga kapatid, na si Jesus ay glorified Jesus. Glorified body. At sa kaliwa at sa kanan niya, nandoon si Moses and Elijah. At magtataka ka, na-recognize ni Peter, John, James, and John. Na si Moses and Elijah. Paano kaya nila na-recognize? Si Moses and Elijah yun. Diba? Hindi naman nila naabutan. Napakalayo. How many? 400 years or 300 years apart. Diba? Paano nila na-recognize na si Peter, na si Moses and Elijah, yung dalawa na yun, nakatabi ni Jesus?
At si Jesus, nasa glorified state. Nasa glorified body. Kaya tingnan natin, anong body naman nakatayo si Moses and Elijah. Okay. Ayan, and behold, there appeared unto them Moses and Elijah talking with him. Nag-uusap pa. Di ba? Talking with him kay Jesus. Nakita din nila. So, nakita na natin yung tinatawag na biblical standpoint. Nakita na natin yung theological standpoint. Di ba? Historically, nakita na natin. So, dito tayo sa the table, sa message. Okay? At pag sinabing the table, ay tinatawag itong the message of the hour. Okay? Pero merong mga end-time ministers, end-time pastor, kahit dito sa Antipolo, marami ditong church eh. Diba? Doon lang doon sa, marami din doon. Papunta doon sa pataas. Papunta ng, ano yun? Tanay. Yung mga bundok-bundok doon, marami mga end-time churches dyan eh. At nag-claim din sila na kami ay mga message believer. Okay? At pumunta ka sa the table, makikita mo yung sermon yan, magsisimula sa 1947 hanggang 1965. Yan yung the message of the hour na yan yung the table. Okay. Pero dito sa subject na theophany, merong isang pastor na sa tingin ko nagyayabang. Pero hindi naman dapat nararapat. Sabi niya, hindi naman kailangan sabihin yung pangalan, no? Pero merong isang pastor. Blind item na lang. Hindi naman kailangan banggitin pa ang pangalan. Okay, para respect na lang din. Okay? Na sabi niya noon, magtatapon ako ng coat. Yan ang sabi niya. Magtatapon din siya coat. Sabi ko ba, napakalakas ng arrive nitong pastor na to. Diba? Hindi na nga marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi na nga kumikilala kung saan siya nanggaling, sino yung mga taong tumulong o ginamit sa ministry na yan. Ang lakas pa magsabi ng magtatapon ako ng coat para bagang coat niya yun. Di ba? Dahil lang sa isang subject. At hindi magandang salita, no? Na magagaling, no? Sa isang pastor na yung message si Buddy Banham, sasabihin niya, magtatapon ako ng coat. Kung si Buddy Banham yun eh. Si Buddy Banham walang tinapon eh. Pumunta sa the table hanggang 1947, simula 1947, hanggang, may tinapon ba siya? Wala siya tinapon eh. Diba? Kaya pag sinabing message of the hour, punta ka the table, diba? Nandiyan lahat yan. Wala siya tinapon. Pero may mga naghahabog-habugan o nagagaling-galingan ng mga pastor, magtatapon ako ng coat. Diba? Kaya, pagka tinanong mo, ay, hindi ko maalala. Wala akong sinabi niyan. Ay, ganun talaga. Lalo sa Senado, kapag ikaw tinatanong doon, ikaw yung, walang maalala lahat eh. Batang-bata pa, walang maalala. Ang bihira to. 20 years old, 23 years old, wala ka nang maalala. Diba? Amos ba may mga pastor na kapag nahuli mo na, hindi talaga aamin. Pero sinabi talaga yan, magtatapon ako ng coat. Okay. Kaya mahirap yung ganon dahil nga kapag ang isang pastor nagsalita siya ng mga mabibigat na salita, parang mga challenge na salita o pagyayabang na salita, minsan nagiging tama, madalas nagiging tama yan sa mga miyembro niya. Di ba? Patuloy yang umiikot-ikot yung salita na yon in somebody's mind. Si pastor, sinabi, magtatapon siya ng coat. Kaya pag siya naman, magtatapon din ako ng coat. Di ba? Anong tawag doon? Influence of
another. Di ba kasi nagyabang-yabang ka, magtatapon ako ng quote. Pero pagka gagawa ng message, pupunta sa the table, sa laptop niya, simula 1947 yun, tsaka 1965, wala naman tinapon na quote doon. Kaya mag-iingat dapat ang isang pastor sa mga salitang gagamitin. Kasi in somebody's mind, magre-rewind yan na magre-rewind. Katulad ng isang pastor na seed plus seed plus seed plus seed. Lagi nagre-rewind sa isip ko yun eh. Biro mo na, binasa ko, perfection plus perfection. Nung pinaliwanag niya, seed plus seed, hindi ko makakalimutan yun. Lagi nagre-remind yun eh. Di ba? Kaya, I don't care kung naging pastor pa kita na mahabang panahon, nirespeto kita, pero pagdating sa word, God is not respecter of any person. So I decide, tatayo ako dito, dito ako sa perfection plus perfection, bahala ka dyan kung gusto mo seed plus seed plus seed. Di ba? Ganon ang tunay na tinatawag na meron tayo. Hindi yung mananahimik ka lang kasi member lang ako eh. Pastor kasi siya. Di ba? Kaya ang tanging magagawa mo lang kung magpapatuloy kang sumama sa kanya o hindi. Kasi sabi ng Bible, paano kayo magsasamang dalawa? Kung hindi kayo mag-agree. Kaya kapag ka merong hindi ka agree, pagdating sa salita ng Diyos, at sumasama ka pa rin, ikaw na may problema. Lalabas, kaya ka nanatili dyan dahil gusto mo lang magkaroon ng simbahan at pastor. Di ba? Pero kung tatayo ka sa salita, paano kayo magsasama? Kung iba yung sinasabi ng mensahe at iba sinasabi ng pastor mo. Di ba? Lalo kung sa ibang pastor ka pa kukuha ng mensahe. Di ba? Kaya lahat yan, kung ano yung mga landas na tinatahak natin ngayon, yan yung bunga ng naging desisyon natin. Desisyon natin, nag-decide tayo na magpatuloy sa ganitong kalagayan, kailangan tanggapin mo yung landas na tinatahak mo kayo. Wala ka na magagawa eh. Yan yung bunga ng desisyon mo eh. Di ba? Pero kung nag-decide ka ng tama, magiging maganda yung tatahaki mong landas. Amen. Kaya sabi ko, wala tayong magagawa yan. Yan yung pinili niya eh. Kaya nandyan siya sa kalagayan na yan. Yan ang pinili niya eh. Hindi naman siya pinilit na bumalik. Hindi rin naman natin pinilit na sumama sa atin. Di ba? Decision niya yan eh. So kung tumatahak siya ng landas na sa kanya hindi maganda, or kahit maganda pa yan, tanggapin natin. Ang pinakamahalaga yung acceptance. Di ba? Para kapag tinanggap mo na yan, ay nagkamali ako ng pili. So pwede ka uling magdesisyon na gawin naman o tahaki naman yung tama. Di ba? So nasa pagpili natin lahat. Kaya balik tayo, pag pumunta ka sa message at the table, walang tinatapon dyan. Kaya lahat yan, kailangan mong basahin nga eh. At hanggat maaari, kung kaya mo yang ma-reconcile. Kung may mga hindi ma-reconcile, huwag kang magyayabang-yabang at maghahambog-hambog dyan naman. Magtatapon ako ng quote. Unang-una yung mga quote na yun, hindi naman sa iyo yan eh. Kinopya mo lang yan eh. Copy-paste lang yan eh. Di ba? Mga isinaksak ko lang yan sa laptop eh. Sa USB. Oh, yan. Para marami kang quotes. Tapos magsasalita, magtatapon ako ng quotes. Mabuti sana kung quotes mo yan. Di ba? Mahirap yung ganung pastor. At mahirap magtiwala sa ganung pastor. Okay? So, the table tayo, tingnan natin naman kung ano yung, ano oras na ba? Parang, may ilang oras pa ako. Isang oras na lang. Sige, isang oras na lang, no? Actually, gusto kong tapusin na eh. Parang mahaba na, no? Minsan din, kailangan din natin ng mahabang time na, ano, na makapagsalita ng hindi nagmamadali. Okay? So kung kanina nakita na natin kung saan galing yan, kung paano nabuo yan, ano bang salita yan,
naunawaan na natin, no? Nakita na natin yung standpoint. Okay. So dito naman sa standpoint ng the message. Okay? At kapag nag-search kayo, tinype nyo sa advanced search, yung word na theophany, marami kayong mababasang mga quotation dyan. Okay? Okay, simula 1947 hanggang 1965. At hindi nararapat, nasasabihin ng isang pastor, may itatapon akong mga quotes. Mali na yan. Ito yung tama, 1965. 1963, ito na yung tama. Mali na itong mga quotes na ito ni Buddy Banam. Wow! Diba? Lalabas, ikaw na yung Revelation 10:7 at Malakay 4. Kasi ikaw, nakita mo na mali pala si Buddy Banam dito. Ikaw na yung tama. Diba? Theophany pa lang yan, ha? Ang matindi pa, kawawa yung propeta. Kasi binasa yung quote si Buddy Banam, in-interpret niya word per word ang basa. Nakalimutan may kama. Kaya nung binasa niya, o kita mo, yung theophany, pumasok sa celestial body. Nakalimutan basahin, mag-linear reading. Nakalimutan yung kama. Diba? May kama pala dun. Tapos hindi niya pa binasa sa baba. Diba? O kita mo, sabi nung kita mo, iba ang theophany sa celestial body. O basahin mo, Brad. Mamaya, napakita ko. Pumasok sa theophany, tapos yung theophany, pumasok sa celestial body. Aba, maganda. Hindi. Okay. Kaya yun ang problema kapag yung pastor ay walang tamang pag-iisip. Pag wala kang tamang pag-iisip, hindi balanse. Basta ka lang, kita mo. Di ba? Iba ang theophany, iba ang celestial body. Pumasok din naman, basahin mo, brado, pumasok. Di ba? So, punta tayo sa message. Sa message, pag sinerch mo yan, may mabasa ka dyan, at theophany body, celestial body, ang dami, di ba? Spiritual body, glorified body, immortal body, world form body, immortal body, heavenly body. Dami. Meron naman, terrestrial body, earthly body, ano pa? Mortal body, physical body, natural body, sinker's body, body of flesh, 16 elements of the earth, vile body. Dito sa kanan, ay we easily all agree na iisa lang ang tinutukoy niya. Agree? Lahat tayo mag-agree. Iba-ibang term lang yan, pero one body lang yan eh. Di ba? Kaya wala tayong problema dyan sa kanan. Alisin na natin yan. Dito tayo magkakaproblema ngayon. Kasi, marami mga turo dito sa end time na iba pa ang theophany body, sa celestial body, sa spiritual body, sa immortal body, di ba? Sa immortal body. Sa soul nga lang eh. Yan sa soul merong new soul, may old soul. Merong immortal soul. Di ba? Magkakaiba daw yun. Yung okay. Kaya dito rin sa theophany body, celestial body, spiritual body, glorified body, magkakaiba lahat yan. Okay. Kaya tingnan natin ngayon sa message kung ilang katawan ba ang sinasabi ng propeta. Ilang katawan lang ba meron? Di ba sa Bible, binasa natin kanina, ilang katawan? Una binanggit ay celestial body, terrestrial body, or ating isa ay yung kay Jesus, a glorified body. Di ba? So ilan lang yon? Hindi, ilan yon? 3. Di ba? Celestial, tapos terrestrial body, tapos kay Jesus, nag-glorified body. Okay? Yun yung Bible. Doon rin kinuha ni Buddy Banam. Kaya, hindi tayo magtatapon ng quote. Magbabasa tayo ng mga quote. Okay?
Simula 1947 hanggang 1965. Para maging fair tayo kay Batiban, ha? Maging makatarungan tayo. Na kapag sinasabi natin na tayo yung message believer, naniniwala tayo sa propeta, hindi pipiliin lang natin yung gusto natin dahil gusto na lang natin yung sarili natin mga little doctrine. Bawat mga simbahan, mayroon silang mga little doctrine dyan. Di ba? Pero ang tawag actually dyan, yung mga little doctrine na yan, na ginagawang pet doctrine, ay mga credo yan. Kasi hindi mo na mababasa yan eh. Di ba? Wala. Hindi mo mababasa talaga yan. Kaya kad sabihin niya, may quote, pero hindi direkta. O sige, quote na hindi direkta, ay wala naman kahit hindi direkta eh. Di ba? Talagang challenge pa eh. Ang seven seal, nasa loob ng six seal. Ha? Saan mo nabasa? Meron bang quote? Meron. Meron daw. O sige, kahit hindi direkta. O sige, kahit hindi direkta na lang. Basta at least, meron man tayong mabasa. Wala talaga. Kaya mahirap yung magsasalita ka ng gano'n, na padalos-dalos ka na, magyayabang ka pa na akala mo eh. Di ba? Ikaw yung teacher, yung kaharap mo, estudyante mo lang. Yeah. Nagpiling-piling ang teacher din. May mabasa. O sige nga. Walang nabasa. Napahiya doon sa meeting. Di ba? Kaya mahirap yung gano'n kasi ako hindi ko na makakalimutan yon dahil talagang doon talaga sa meeting. Ang seven seal nasa loob ng six seal. Saan ka nakakita na selyo nasa loob pa ng isang selyo? Di ba? Nangyari sinelyohan ko. Siselyohan ko pa uli. May nakita ka nun. Wala ka, kahit sa itipo mo sa lahat ng bagay, walang ganun. Di ba kaya nga, yung mga salitang mga mapangahas na salita, mga salitang mapanghamon na akala mo eh, iikot at iikot yan sa somebody's mind. Kaya hindi ka na makakalimutan yan eh. Di ba? At sa pagdating ng araw na yan, tatayuan ko yan. Harap din ako sa araw ng paghatol. At sasabihin ko, sinabi mo yan eh. Ang seven seal nasa loob ng six seal. Sinabi mo yan na seed plus seed plus seed. Diba? Sisingilin tayo dyan. Diba? Kaya biyaya na lang kung dumating ang time na ma-realize natin, mali pala yung sinabi ko. Pwede mag-repent ka at bawiin mo. Hindi mananahimik ka lang. Diba? Kaya tingnan natin itong mga terminology ng prophet. Takbo muna tayo sa message. Diba? Nandito sa 1958, hear his voice. There's three stages of everything. So, doon pa lang sa context. Sa paragraph na yan, may context ka nang makukuha dyan eh. Three stages of everything. Ano yung three? Di ba? Ano yung three stages of everything? So, merong tatlong estado sa lahat ng bagay. Sa bawat bagay. At merong stage of mortal body, one, an immortal body, and then glorified body. Ilan yan? Tatlo. Kaya, kasama yan sa three stages of everything. Okay, so dapat, basic yan. Principle na yan. Hindi mo na pwedeng sirain yan. Pag nag-apat ka, sira na yung three stages of everything. Kaya hindi ka na pwedeng, hindi, may isa pa. Apat, hindi na. Sisirain mo na yung sinabi ng propeta na three stages of everything. Pag naging apat, sa'yo yan. So, diyan pa lang, yan yung sinasabi na basic principle. Dapat hindi mo sisirain yan. Hindi ka mag-aapat, hindi ka magdadalawa, hindi ka magiging lima. Three stages of everything. Mortal body, an immortal body, and the glorified body. So, tatlo lang. Hindi, bro. Sarado pa silyo. Ganyan, gagaling natin dyan eh. Hindi na, mga minana natin na pangapalusot yan eh. Sarado pa silyo.
O sige, tingnan natin kung binago ba yan o kinorek ni Buddy Banam yan. Dito pa rin sa tinuloy mo yung basa, sa the same message pa rin, sabi sa 22, kanina 20. Di ba? Pag kanilinya reading mo yan, baba mo 20, 21, 22. So, and when the soul leaves the body, kapag iniwan ng kaluluwa ang katawan, it takes a journey into a place of rest. Di ba? Magkakaroon ng paglalakbay yung kaluluwa doon sa lugar ng kapahingahan. Okay. At alam na natin yan. Saan daw? In a body that's in the form and shape of this body. So, yung kaluluwa mo, pag umalis sa katawan na ito, magta-travel yan, magjo-journey yan, saan? Lilipat siya saan? Sa isang katawan din, na sa ganun ding forma at hugis ng katawang ito. But, it isn't this type of body. Pero hindi ganitong katawan. So, tinutukoy niya lang yung form and shape lang. Pero hindi itong katawang to. So, ano itong katawan na ito? Earthly body, human body. Di ba? O mortal body. So, pag namatay ka dito, sa mortal body o sa flesh body, sa earthly body, ay lilipat ka sa isang katawan din na katulad din ng forma and shape ng katawang ito, pero hindi parehong earthly body. So magkaiba. Anong body kaya yon? Kasi wala pa siyang binabanggit dyan eh. Basta sinabi niya, when the soul leaves the body, it takes its journey into a place of rest in a body that's in the form and shape of this body. But it isn't this type of body. Then, kinuwento niya yung Matthew 17. Matthew 17 yan. They look just like they do here. Sino yung tinutukoy niya dyan? Yung tatlo? Ayun. Yung they look just like they do here ay si Moses and Elijah. Hindi si Peter and John and James. Si Peter and John and James, sila yung nakakita, sila yung nakarecognize kay Moses and Elijah. Kaya yung they look just like they do here, yung tinutukoy ni Buddy Banam si Moses and Elijah. At si Peter naman and John and James, nakita nila si Moses and Elijah. Nakilala nila. They recognized them doon sa Mount Transfiguration ni Jesus. Si Jesus doon ay glorified body, glorified state. Pero sabi niya, si Moses and Elijah ay nasa katawan din. Si Jesus nasa katawan din, glorified body. Si Moses and Elijah, sabi niya, they recognize them on Mount Transfiguration, but it's a body, ibig sabihin, hindi kaluluwa. Hindi kaluluwa si Moses and Elijah. They look just like they do here. Parang nandito din sila nung nabubuhay sila dito sa lupa. Si Moses and Elijah. Nakilala nga ng tatlo na-recognize eh. Pero 400 years. Patay na yun eh. Sa Old Testament yun eh. Pero nakilala nila. Kasi sabi niya, it's a body. Kasi kung ulap lang yun, o kaluluwa, o multo lang yun, makita kaya nila yun, ma-recognize. Biro, multo, nakilala nila, multo, si Moses yung isang multo si Elijah. Eh sabi ng propeta dito, it's a body. Anong body yan? Di ba? Eh, Brad, 1958 yan eh. O di sige, punta tayo sa 1965. Pero tuloy muna natin ang basa. Ano yon? 22, 23. Kaya ang sabi nyo, mahalaga ang linya reading eh. Okay, ililinya reading natin hanggang 23. Kasi sabi diyan, nakita nila Peter and James diyan, si Moses and Elijah. It's a body, sabi ni Buddy Banam. Okay. Anong body kaya yon? Kasi pero sabi niya, meron na siyang clue dito sa taas, yung body na yon in the form of shape of this body.
So kapareho din ng form and shape ng katawang ito ang lilipatan ng isang tao pag namatay. Eh patay na si Moses and Elijah. So ibig sabihin, lumipat din si Moses and Elijah sa isang katawan. Nakapareho din ng form and shape ng katawang ito, pero hindi ganitong katawan. Anong katawan yon, Buddy Banham? Di babasa ka ulit? Nababawat, linear reading ka lang. But then, when the body, kind of theophany body, hindi celestial body binanggit, di ba? Okay. So, yung katawan pala na yon ay ano? Celestial body na. So, dito sa paragraph 23, ginamit niya na yung word na celestial body. Di ba? Okay. Sabi niya, when that body, anong body yan? Uri ng celestial body, kapag ito ay bumalik sa lupa, when it returns back to the earth, it picks up the substance that it once lived in. Ano daw? Kukuhain. Kukunin niya. Sino yung babalik? Sino yung babalik sa lupa? Kapag ito, sino yun? Yung celestial body. Yung body na lilipatan ng isang taong namatay. Lilipat siya doon. Di ba? Kapag bumalik siya sa lupa, kukuhain niya yung ano? Yung substance that it once lived in. Ano yung tinutukoy dyan? Yung kulay green. The substance that it once lived in. Ano yun? Ayun. Yung 16 elements of the earth. I believe that our bodies came from the dust of the earth. We are all aware of that. The Bible says it's first, science proved it. We're made of 16 elements of the earth. Petroleum, potassium, potash, cosmic light, so forth, atoms. Yan yung elements. Yan yung substance ng katawang ito. Diba? Kaya, yung celestial body daw, when it returns back to the earth, kukuhain niya yung substance. Yung 16 elements of the earth na minsan nating tinirhan. Okay? Then, anong mangyayari kapag yung celestial body ang gamit na term muna, okay, mamaya na sa theophany. Okay? A celestial body. Kapag bumalik na siya at kukuhain niya na yung itong katawang ito, ano na mangyayari? Ano mangyayari? Then it becomes a glorified body. So, ilang katawan yan? Celestial body. Paano ka nakapunta sa celestial body? Kasi namatay ka sa katawang ito, sa earthly body. Pero kapag ang celestial body ay bumaba, bumalik sa lupa, kukuhain niya yung substance that it once lived in, ano na mangyayari? Anong tatawagin na? Magiging glorified body. So, earthly body, celestial body, glorified body. So, hindi sinira ni Buddy Banham yung sarili niya na sinabi niya na three stages of everything. Diba? Tatlo lang talaga. Okay? So, makita natin na yung katawan na yon ni Moses Elijah na it's a body ay celestial body. Diba? Ngayon, sasabihin ng iba, lalo yung pinagalingan nating simbahan na hindi before the seals pa yan, kaya celestial body. Diba? Pero pagdating ng opening ng seals, hindi na celestial body yan. Theophany body na yan. Kaya magkaiba ang celestial body, magkaiba ang theophany. Di ba yan ang turo natin? Yan ang pinagalingan natin, kaya hindi ako pwedeng paandaran ng iba eh. Eh bago yung naging turo yan, turo namin yan. Hindi mo ako pwedeng paandaran o sharean yan. Di ba? Bago mo naging turo yan, kumbaga nanggaling na ako dyan bago ka nakapasok dyan. Di ba? Kami ang unang mga nagturo niyan. Kami ang unang tumanggap niya. Kaya bago mo ituro sa akin, galing na ako dyan eh. Di ba? Wala nang dating sa akin yan. Kahit basa-basahan mo pa ako ng mga pinag-ipon mong quotes na pinili mo lang. Kasi magtatapon daw siya ng quotes eh. Yan, kaya
And that body is the one that will see the Lord Jesus Christ in His resurrected body. Okay? Now, dahil nga ay 19, before the seals daw, edi punta tayo doon sa tinatawag na 1965. 800 years later, 800 years later, doon daw sa Mount Transfiguration, Matthew 17, here stood those two men. Sino yan? Si Moses and Elijah. Si Moses' body, yung katawan ni Moses, ay naratin na for 100 of years. Di ba? Bulok na yon. Ratin na yon. Pero sabi niya, but here, si Moses, sabi niya, but here, he was in such form. Anong form yun? Si Moses at si Elijah. Till even Peter, James, and John recognize him. Bino mo, na-recognize ni Peter. May picture kaya si Peter? Si James at si John? Kamukha ah. Si Moses at si Elijah. Wala namang picture nun eh. Di ba? Pero na-recognize ni Peter, James, and John. Yung dalawang lalaki na yun, nakausap si Jesus, yung two men ay sino? Moses and Elijah. Tapos sinabi niya, if this earthly tabernacle be dissolved, apply yon kay Moses. At dissolve yung earthly tabernacle ni Moses eh. Kaya nga naratin eh. 400 years eh. If you are an attribute of God expressed here on earth, you got a body waiting after you leave this earth. Diba? Merong katawan na naghihintay kay Moses nung na-dissolve sa katawan na yun. Nung namatay siya sa katawan na yun. So, nasa ang katawan si Moses at si Elijah? Sabi ni Brother Branham, there they was. Nakatayo doon sa Mount Transfiguration sa kanilang theophany. Diba? Pero doon sa 1958, celestial body ang ginamit. Kaya ikukumpara mo yan, 1958 at 1965, ang ginamit na term sa 1958, celestial body. Okay? Ang ginamit niya naman dito pagdating ng 1965, ay theophany. Magkaiba ba yan? Magkaiba yan, Brad. Kasi isa sarado selyo, isa bukas selyo eh. Di ba? Yung kaibahan eh. E di tingnan natin, pagdating ng bukas na ang selyo, kung hindi na ginagamit iba-iba ng celestial body. Basta, kailangan huwag kang lalabas sa tatlo. God perfected in three. Kasi pagka iba pa ang celestial body sa theophany body, magiging apat yan. So sisirain mo na yung sinabi ng propeta. Okay. 1956 muna. We have three different bodies we dwell in. One is the human body. The other is the celestial body. And the other is the glorified body. Ilan yan? Tatlo pa rin. O di, everything run perfect in three. Okay, everything in three. 1965. Ito na ha. 1965 ha. Okay. Kasi ayaw yun eh. Magtatapon ako ng coat. Kasi before the seals yan eh. Basta pagdating ng 1963-65, theophany na ang tawag yan. Hindi na celestial. Ang celestial, sa mga sinner lang yan. Ay lalabas apat. Okay. And we got at everything in threes. Talagang tatlo lang. To make a perfection. And there's one body here. And that there which is the celestial body, and then the glorified body in the resurrection. So ilan? Body here, human body, and body there, which is theophany body. Oh, akala ko ba? Hindi na celestial body kasi bukas na ang selyo. Bakit celestial body pa rin ang ginamit ni Brother Branham? Kaya mahirap yung yung gagawa ka ng sarili mong pet doctrine.
ikaw din maiipit eh. Kasi gumamit pa, hindi sana, hindi na gumamit ng celestial body. Dapat theophany body na ang ginamit ni Buddy Branham. Di ba? Pag gagawin mo naman, hindi. Sa mga senior yung celestial body. Sa mga saints, theophany. Hindi, apat na yon. Di ba? Sisirain mo na yung everything in threes. So, meron ng tatlong katawan. Di ba? One body here and one body there, which is the celestial body, and then the glorified body in that resurrection. Kapag pinick up na ng theophany body o ng celestial body, itong earthly body, then became glorified body. So, tatlo lang palagi. Now, ito yung nagbasa naman. Di ba? Kaso ito lang talaga yung binasa. Ay, basahin din natin yung binasa. Yeah, tira tayo dito sa 59. The Great Fountain dito sa 1957. Ito yung ginagamit eh. Biro mo, 1957, hindi niya tinapon. Akala ko ba pagka 1963, yun ang tama. Pero binasa ngayon yung 1957. Di ba? The great fountain of all eternity was the spirit of love, joy, the spirit of honesty, the spirit of trueness, and the spirit of perfection. And then, out of the existence of the Father, so nag-i-exist na ang Father. Kasi out of the existence of the Father. So out of the existence of the Father, went the Logos. So merong lumabas. Merong lumitaw. Out of the existence ng Father. Na tinawag na, which was the Son, which was the Theophany. So gumamit na siya dito ng word na Theophany. Okay, ginamit niya na yung word na Theophany. Which was the body of the great Jehovah God. So, yung body ng great Jehovah God, yung great fountain of all eternity, was the spirit of life. Siya yung great Jehovah God. Di ba? Meron na siyang katawan. Ano yung katawan niya? Which was a theophany. So, may body na, wala? May body na yung great Jehovah God? Meron na. Ano yung body niya? Theophany. Kama, went forth in a celestial body. So, ang nangyari, ito ngayon yung unawa. Yung great Jehovah God na meron na siyang katawan na theophany, nasa theophany na yung great Jehovah God, tapos, pumasok pa sa celestial body. So, si great Jehovah God, meron dalawang katawan pa. Nasa theophany na siya, pumasok pa siya sa celestial body. Kita mo yun? Ayun, bro, went forth in his body. That's the Logos, biro mo. Pag dinuktong mo pa yan, lalabas, yung theophany body, pumasok sa celestial body, yan yung Logos. So lalabas yung Logos, dalawang katawan pala yan. Isang theophany, isang celestial body. Diba? Kaya mahirap kapag yung nagbabasa ka ng word for word yung basa mo. Diba? Diba yan naman yung word for word ang basa? The word spoke out of the great fountain, and there was the theophany which was God made into. So, yan na ngayon yung naisip niya. Brad, kaya iba pa yung celestial body sa theophany. Kasi ayan, went forth in a celestial body. Biro mo si great Jehovah God, nasa theophany na siya, tapos pumasok pa daw siya. Went forth in a celestial body. Ang galing, di ba? Talagang word for word yung talagang pagkakaunawa niya. Ngayon, ituloy mo lang yung basa. Okay. 58, 59, 60, 61, 62. Sa 62 tayo para mabilis. And then when we die from this life, we go into the body. Okay? Kapag namatay tayo dito sa buhay na to, sa katawang ito, we go into the body. Ano yung body na yon? Kinote niya yung Corinthians 5:7, which is this earthly tabernacle is dissolved. We have a theophany to go into, a body celestial.
Oh, ano na? Dalawang katawan ba yan o isa lang? Pero pagka inalis ko yung kama, we have a theophany body to go into a body celestial. Kaya yung theophany body to go into, yan na yung a body celestial. Pero pag inilis mo yung kama, lalabas dalawang katawan yan. Kaya mahirap talaga pag hindi marunong magbasa. Di ba? Subukan nyo alisin yung alisin nyo yan, ha? Yan, alisin nyo yung kama dyan. We have a body to go into a body celestial. Tuloy-tuloy nyo yung basa. Sige nga, paliwanag nyo. We have a body to go into a celestial, into a body celestial. Alisin yung kama. Sino mag-interpret? Meron tayong theophany na papasok pa sa katawan na celestial. Kingkoy na. Kaya nga yung nag-translate niyan, naintindihan niya, nilagyan niya ng ang problema, yung nagbasa, inalis yung kama. Hira naman to. Kaya nga nilagyan ng kama para hindi mamali. O yan, kita mo Brad, theophany body, pumasok sa celestial body. We have a theophany body to go into kama, a body celestial. So yung theophany ay a body celestial. Anong oras na? Itigil ko na. Okay. Dito naman. This mortal body puts on immortality. So, Bible term din yan. Mortal body, immortal body. This terrestrial puts on celestial. Di ba? It's another body that we go to. Pipsil na yan, ha? Father Junel, pipsil yan. Kasi, hindi. Opening ng shield, theophany body. Bakit may celestial body pa rin binabanggit? Dapat terrestrial. Dapat theophany na lang. Diba? Kaya mahirap yung ganong fight doctrine kapag ka 1963 na theophany body na Brad. Hindi na celestial kasi iba na yung theophany body sa celestial. Bakit nagsi-celestial pa rin siya? Sabi niya, it's another body that we. Hindi niya sinabi, it's another body that the sinners go to. We na nga kasama siya Dapat sinabi niya, this terrestrial body puts on theophany body. It's another body that we. Inilagay niya yung sarili niya doon sa celestial sabi niya, hindi theophany body na yan, Brad. Who is Melchizedek? 1963, the fifth seal. The other thing, 1964 ulit. Okay, ito. Kailangan talaga marunong talaga magbasa This is a dying spirit in a dying body. Sabi niya, but you can be in two bodies at one time. Hindi pwede na magkaroon ka ng dalawang katawan sa isang pagkakataon. Okay. Pero pwede ka magkaroon ng dalawang kalikasan sa iyo sa isang pagkakataon. Okay. When you are born again, nung ikaw ay maborn again, hindi ka isinilang physically. Di ba? You're not born of physical. Katulad ng bata na isinilang. Ano bang nangyari kapag ang bata ay isisilang? Sabi niya, katulad, gaya ng isang bata, isang baby was, ano ang nangyari? The spiritual birth has come to you. Hindi yung bata yung may spiritual birth. Gaya ng bata, yung born again, gaya ng bata. Kaya nga hindi ka born of physical, pero yung baby born of physical yon. Kaya ano ang nangyari nung ma-born again ka? Meron kang tinatawag na spiritual birth has come to you. Hindi yung bata. Kasi may nagbasa dyan, yung bata, yung spiritual birth Di ba? Born of physical yon. Katulad ng bata. Sabi niya, habang ang spiritual birth ay lumalago sa iyong puso of God, there is a physical or a celestial body growing. Ang tinutukoy niya dyan, merong celestial body growing kasi spiritual birth Hindi naman physical birth Physical birth, physical growing.
Pero pag spiritual birth, spiritual growing. Kaya, sabi niya, there is celestial body growing to receive that spirit. And when the life leaves this body, yung kaluluwa ay iniwan ng katawang ito, pupunta siya doon sa katawan na yun. Anong katawan yun? Celestial body. Kasi nag-aantay na yun eh. Just as the body is presented to the earth, the spirit comes in. Di ba? Kapag isinilang yung bata, ipipresent yung body, bibigyan ng hininga ng buhay. Yung espiritu ng Diyos. Pero kapag ang espiritu ay lumabas sa katawan, patay yung katawan. Kaya sabi niya, and when the spirit goes out of the body, ano? Mamamatay, merong isang katawan na nag-aantay. Kaya kinote niya uli yung Corinthians 5:7, for we know, alam natin, after this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. Nandun na. Already na eh. Waiting. That is the spiritual body of the sinners. God bless you. Kasi theophany body lang. Kasi sa bright lang daw yung theophany. Pag celestial daw sa sinners eh. Di ba? Uy, 1964 to, brad ah. Di ba? Kita nyo yung ano, ganong mga klase ng argumento o turo ng isang pastor. Di ba? Mahirap samahan? Kaya bang samahan? Samahan natin? Kaya ba natin samahan yung ganong klase ng turo ng isang pastor? Ayan, no? That is the spiritual body of the people. Hindi yung body of the people, mga sinners yan. Kasi sa bride, theophany body dapat eh. 1964 yan eh. Eh kanina, uwi na nga eh. Di ba? Sana ba yung wish? Ayan. This mortal body puts on immortality that terrestrial puts on celestial. Is another body that we go to. Oh, we. Kasama si Mati Bana. Pipsim. Okay. Oh, 1964 ulit. Doon sa langit, in heaven, we look at the celestial bodies. The Bible says, dito pa rin yan, 1 Corinthians 15 pa rin yan, that even one star different from the other, there are Sirius, and the different ones, and Mars and Jupiter, all those different ones, they different one from the other. The sun difference from the moon, and the moon from the stars. Okay, sa heaven, we look at the celestial bodies. Okay? Binanggit yung mga ano? Mga ano muna? Moon, sun, star, planet. Okay? Tapos ano sumunod? Doon sa heaven, mga celestial bodies, there's angels. So ang angels ay ano? Celestial bodies. Hindi theophany yan. Celestial bodies yan. Kasi ayaw gamitin na theophany din ng angels eh. Hindi, celestial bodies lang kasi iba yung celestial, iba yung theophany. Diba? And there's angels such as there's seraphims and cherubims and angels and great angels in degrees. Okay, so kung ayaw mo ng theophany, sige, celestial lang. Ngayon, ito naman sa rapture. 1965 to. Okay? That's the way the rapture is going to be. Paano daw? Paano mangyayari? One of them will drop right down. And this terrestrial body will take on celestial body. Dapat ang tamang term, Brother Branham, kasi sabi ng mga Mrs. believer dito, na iba ang celestial, sa theophany, dapat Body Branham, ang binanggit mo, ikukorek kita Body Branham and this terrestrial body will take on theophany body. Kaya kawawang propeta sa atin dito eh. Kinokorek natin sa term niya.
Diba? Kasi iba ang celestial, iba yung theophany. Kawawa ang propeta. Siguro kung ako propeta, at bibigyan ng pagkakataon na makabalik dito sa lupa, itong 2024, pag-check-check ko itong mga pastor na to eh. If you are influenced from here, you're from above. Your celestial body is waiting up here. But if you are wicked and hypocritical and indifferent, your celestial body is down here. O yan. Di ba? Wicked celestial body. Here, down here. O di celestial body. Tama ang propeta. Regardless how much you think it's up there. O kita mo Brad, celestial body, hindi theophany body. Kaya iba yung celestial body, iba yung theophany body. Di titingnan natin ulit. Kung hindi ba pwedeng gamitin yung theophany body sa wicked o sa sinners. Tingnan natin, ha? If this earthly tabernacle dissolved, we have one already waiting, a celestial body. Tira mo, ha? We. If this earthly tabernacle be dissolved, hindi sinabing they have. We have one already. Meron tayong katawang naghihintay na doon, a celestial body. Bakit celestial body ang ginamit? Dapat theophany. And with that spirit and that soul and celestial body, you'll rise up again. This natural body po. Kita mo? Papasok sa millennium. Akala ko ba yung celestial body sa mga sinners lang. Tapos pag theophany sa mga saints. Bakit a celestial body din dito? Hindi Brad, 1961 yan. Di sige, sasakyan natin ulit. 1961, Brother Roger. Okay. Dito tayo sa 1964. There's a physical or celestial growing to the... Ayan, nabasa na natin yan. Wag na yan. 1960 muna ulit. Okay, 1960 I've always worried. I've always thought of dying. Me being 50. Yan mo si Buddy Van naman, no? Edad na siya 50, iniisip niya na malapit na siya mamatay eh. Magko-49 na ako. Delikado. Ha? Mag-49 na ako, next year 50 na ako. Si Buddy Van 50 oh. I always worried. I've always thought of dying. Me being 50. My time is not, didn't think was too long. Di ba? Alam niya na hindi nahaba buhay niya eh. And I wonder what I would be in that theophany. Celestial body. Dalawa ba yan? Pag binasa mo ba yan, dalawa ba ibig sabihin? Niisip ko, kung ako ba ay nasa theophany body at celestial body. Di ba? Kama kasi yan eh. Hindi naman N. I wonder what I would be in the theophany celestial body. So, iisa lang yung theophany, celestial body. Hindi dalawa. Okay? 1961 muna ulit. So, 1961, binasa na natin to eh. Ayan, ito ngayon. Ito ngayon Kasi inanapan ako ng kote. May mabasa pa tayo na yung mga sinners ay theophany body din. Meron! Sa who is Melchizedek? Pag who is Melchizedek, ano ang topic? Theophany. Anong another term niya sa theophany body? Ano another term? And morphe body. Kasi, if this earthly tabernacle is dissolved, we have one waiting. Ano yun? Theophany body. Anong term na ginamit niya? And morphe body yan. Ano ang example niya sa taas? When you are live here, you are not dead. You got to come back kahit na ikaw ay makasalanan. At ikaw ay hatulan
according to the deeds done in the body, if this earthly tabernacle dissolved, we have one waiting. So kasama pati yung sinner. We have one waiting. And morpe body. So pwede mo tawagin din na may enmorpe body sila. That's the word. Ha? Nasa impyerno. Eh bakit sino ba ang nag-create ng katawan na yon? Sino nag-create ng katawan na yon? Nagagamitin doon sa impyerno. Sino nag-create? Ang Diyos. Hindi naman si Satanas eh. Yung mga sinner ba na nasa impyerno, 'di ba? Kahit sabihin mo na naglangoy-langoy sila doon sa, 'di ba? May unawa ngayon, may lake of fire na eh. Naglangoy-langoy daw sila doon sa lake of fire eh. O sige, sakyan na lang natin. Anong gamit ng katawan? Sino ang nag-create nun? Ang Diyos to rin. Ang Diyos ang naglaan din ng katawan na gagamitin ng mga sinners doon sa hell. O sino ang gumawa nun? Ang Diyos pa rin. Bakit ayaw mong tawaging theophany? Gusto mo celestial. Little doctrine mo na lang yan sa simbahan mo. Sa'yo na lang yan. Di ba? Mag-stick lang tayo kung ano yung mga ginamit, di ba? Sinabi niya nga, enmorpe, mas mabigat yung enmorpe. Di ba? Mas mabigat nga yung enmorpe kaysa sa theophany. Enmorpe body. Ayan, tira mo ha. Now we see the attributes of the Spirit. We have not yet entered into the word form body, but a theophany. Okay. This body, ito, subject to the word in earnest, waiting for the earnest change of the body. Now, the difference between him and you as a son, he was at the beginning the word, an enmorpe body. He came in and lived in the person Melchizedek. So, o kita mo, kaya hindi pwede yan sa, hindi yan pwede sa sinners. Sinabi na nga doon eh. Even if you are sinner, bakit ka ba ayaw mong tawagin ng theophany body and morphe body? Ayan na nga ang kote. Napakatigas ng ulo mo eh. Kaya nga sinabi ko, pati ito itatapon mo. Pati ito itatapon niya na kote. Sigurado hindi niya gagamitin to kasi magtatapon daw siya ng kote. Sigurado to. Sigurado yan. Itataya ko sa daliri ko. Kung tatayuan niya yung sinabi niya na magtatapon ako ng kot, isama niya na to. Isama niya na tong kot na to. Mahirapan ako. Ismail Melchizedek yan ha. Hindi ko itatapon yan. Diba? Kaya mahirap, di ba? Mahirap yung ganong pastor na magtatapon ako ng kot. Ako sigurado yan. Layasan ko yan. Di ba? Kasi ako, kung nasa ng truth doon ako, wala akong pakialam kahit ako pang marami akong dinonate dyan. Diba? Marami akong ginawa ang paghihirap dyan. Hindi ko titingnan yan, yung mga ginawa ko dyan na, di ba? Umulan bumagyo. Diba? Pumupunta. Hindi ko titingnan yan. Kung alam ko naman mali, aalis ako. Di ba? Ilang taon tayo doon na, di ba? Hindi ko titingnan yan. Kailangan kasi natin tumayo sa word. Amen. Kaya, mahalaga ang pastor kapag may mga salita na mga nabanggit na turo. Mahalaga kapag na-realize niya at marunong siya magpakorek. Magre-repent siya. Magtatapon ako ng quote. Sus Mariosip. Parang quote niya itatapon niya. Siguro maganda yung itapon mo yung yung TAE mo. Yun ang itapon mo. Di ba? Pero yung quote, tatapon mo yung quote. Samantalang kapag magsisearch ka ng message bubukas ka ng laptop mo tapos hahanapin mo, ipipili ka lang. Tapos sabihin mo, magtatapon ka ng quote. Yung TAE mo, itapon mo. Di ba? Anong dapat ginagawa sa TAE? Di ba tinatapon yan? Bagitin mo nga, Brad. TAE. Oh, wag na. baka mga boy dito. Hindi na tinatapon. Pero yung quote magtatapon, salbahe. Yan, 1965. Ano pa? Ito pa. Sa panahon ni Moses, he appeared to Abraham and Morphe. Okay? And there he comes in the form of Enmorphe.
1957, okay, ayaw kasi nila na ano eh, ayaw nila tawagin na yung angelic body ay theophany, ayaw din. Talagang ano eh, maraming may sariling patakaran kung paano gagamitin yung theophany body. Grabing grabing pastor to. Grabing simbahan to. May pasariling patakaran. Si Body Ban na may napakasimple lang, may tatlong body. Itong mga end time, maraming patakaran. Ay, hindi pwedeng gamitin yan sa sinners, hindi pwedeng gamitin yan sa angel. Di ba? It begin to form a body at theophany, the kind of body that we go to, not glorified body, but an angelic body like has shape and form. Kaya, everything is in Trinity. O, ito na naman, Trinity. Maraming mga end time, ano eh, yung asiwa sa Trinity. Pag nabasa yung Trinity, ay, Trinity is of the devil. Hindi, Trinitarianism is of the devil. Hindi Trinity is of the devil. Sabihin nila, wala naman sa Bible yung Trinity. Malamang wala, kasi hindi naman English word ang Trinity. Anong word yung Trinity? Sa kinuha yan? Latin. Kaya wala kang mababasa. Pero kapag ang Bible mo, baka yung Latin na Bible, baka meron doon. Kaya pag sabihin, wala kang mababasa na Trinity. Malamang, lalo kung Tagalog yung Bible mo, wala kang mababasa sa Trinity. Kahit English pa yan. Di ba? Eh sabi dito, everything is in a Trinity, hindi Trinitarianism doctrine. At sabi niya, and we are in a Trinity. We have a mortal body, a glorified body, or I mean, a celestial body, diba? Mortal body, celestial body, and then a glorified body. Okay. Eh Brad, sarado sa inyo. Hindi, babalik kita doon sa 1964. Di ba? Inulit niya lang sinabi niya dito sa 1960 hanggang 1964 eh. Di ba? Glorified mortal body, celestial body, and glorified body. Inulit niya lang yan, wala siyang binago. Pero itong mga end time na to, di ba? Hindi. Hindi celestial body, Brad. Sa mga wicked lang yan. Ay, ang daming patakaran na ginawa. Dapat sa simbahan nyo lang yan, brother. Simbahan nyo lang yan. Huwag nyo na yung i-Facebook live pa. Yeah? Kaya ako ayoko mag-Facebook live eh. Dito lang sa TMT. Di ba? At yung YouTube natin, para lang din sa TMT actually yun eh. Nga kapag yung mga hindi nakaka-attend, may babalikan sila. Yeah? Pero hindi ko kailang i-Facebook live. Kasi kapag mali ang binitawan mo, mas malaking damage. At least dito, ilang kaluluwa lang ang sasagutin ko sa Panginoon. Eh pero pag Facebook live ko, may mga nag-amen. Tapos kawawa ka pa dun sa mga sa mga haters. Kaya para sa akin, hindi tama, no? Na i-Facebook live mo pa yung mensahe mo kasi yung mensahe natin hindi mo na kailangan marinig pa ng buong mundo eh. Okay, last na. Tapos na tayo. Gano'n lang kadali. Part 1 lang to eh. We are going to be changed. This old vile body of humiliation that we live in will be changed and fashioned and made like unto your body. Si Jesus Christ, yung glorified body. Okay, so I hope naunawaan natin na meron ng tatlong katawan. Earthly body, theophany body o celestial body, and glorified body. Wala nang maraming patakaran pa na sasabihin na iba ang theophany body sa celestial body kasi ang celestial body sa mga wicked lang yan. Pagka bride, theophany, tapos celestial body, before the seals kasi yan, pagdating ng 1963, dapat theophany body. Maraming patakaran dito mga kawawa yung propeta dito sa kanila eh. Diba? Kawawa yung propeta noon sa atin kasi galing din tayo sa turo na yan. Diba? So pinanggalingan natin yung ganyan mga patakaran na yan
ng mga little doctrine na yan, mga pet doctrine na pinanggalingan natin yung simbahan. Amen? Kaya ganoon lang, actually napakasimple lang, patunayan kung ang theophany body ba at celestial body magkaiba. The the message speak itself. Yan. Diba? Ayan na, nababasa nyo, kahit balik-balikan nyo na yan, kung may tama kayong pag-iisip, makikita nyo, isa lang pala ibig sabihin ni body pa naman yan. Theophany body, celestial body, isa lang. Before and after the sins. Diba? At nakita natin kanina sa theological standpoint, sa kanila galing yan. Invento nila yan. Diba? Hindi natin pwedeng i-claim yan. Galing sa amin yan. Sa message galing ang theophany. Hindi. Nanghiram lang din tayo dyan. Hiniram lang ng message din yung word na theophany. Kaya nga si Buddy Branham, ginagamit niya celestial kasi yun ang biblical term. Minsan ginagamit niya yung theophany, yun ang theological term. Pero iisa lang yung tinutukoy ni Buddy Branham. Dahil everything runs in three. Earthly body, celestial body, and glorified body. Yun lang. Yun lang yung mga biblical term. Di ba? Natural body, immortal body, terrestrial body, one, heavenly body, celestial body, two, and glorified body. Yun yung mga biblical term. Yung theophany body ay traditionally term used by ancient Greek. Di ba? Na ito ay pertain sa kanilang mga gods. Greek mythology gods. Diba? So kung magiging stricto ako, di wag ko na gamitin yan para walang debate. Dito ako sa celestial body, dito ako sa biblical term. Di wala tayong debate. Pero isasabihin mo na, iba ang theophany body, iba ang celestial body. O magkaiba yan pagdating sa usage. Ayun ay biblical term, ito ay theological term. Pero iisa lang yan. Ang ibig sabihin na tinutukoy dyan sa message, wag mo nang pag-iba-ibahin pa kasi lalabas yan apat. So susirain mo na yung tinatawag na basic standpoint o yung tinatawag na principle. Sisirain mo na yung everything runs in three o Trinity. Kaya nga may quote na Trinity. Di ba? Basahin nyo, maraming Trinity na quote dyan si Buddy Branham. God, in Trinity. Hindi God is Trinity. Di ba? Iba yung God in a Trinity, iba yung God is Trinity. Okay? Iba din yung tinatawag na ang Diyos ay nagsakatawang tao o nagkatawang tao at iba din yung naging tao. Di ba? Diyos naging tao. Ano tama? Diyos naging tao o Diyos nagsakatawang tao? Anong tama doon? Diyos nagsakatawang tao, nagkatawang tao. Hindi Diyos naging tao. Di ba? Kaya nga, kahit sa Tagalog, hindi uubra din eh. Lalo pa sa English. Di ba? Kaya nga yung tinatawag na God ay nagsakatawang yung word made flesh. Sa English yun, hindi transform. Hindi pwede yung theophany nag-transform na naging flesh. Parang pusa naging aso. Di ba? Si Dracula, tao, mamaya nakita mo naging paniki. Transformation yun. Hindi ganun ang unawa. Yung made flesh, hindi yung nag-transform into different shape. Hindi. Ang tawag doon ay enmorphe. God changing His form. Yung changing doon ay palit talaga. Hindi transform. Kaya ang Diyos ay nagbabago ng maskara. Diba? Earthly body, sa panahon ni Elohim, yung kumain. Diba? Sa panahon ni Abraham, kumain eh. Hindi theophany yung kumain. At ang theophany hindi naging human body. Ano yung transform? Theophany naging human body. Kaya merong dalawang katawan. Okay? Isang earthly body
at isang theophany body. Pag nagsama yon, kapag pinick up ng celestial body o theophany body ang earthly body, then it becomes glorified body. Kaya actually, dalawang katawan lang. Kaya nagkaroon ng pangatlo pag nag-united together. Yung dalawa, pag nagsama. Di ba? Kaya actually, dalawa lang eh. Pero pag nagsama na sila, ibang kalagayan na ng dalawang katawan. Tatawagin na siyang glorified body. Yung isa kasi ay spiritual body, yung isa ay substance of the earth. Okay? So meron ng tatlong katawan. Isang earthly body o human body. Maraming term eh. Bile body, 16 elements of the earth, diba? Terrestrial body. Number 2 ay celestial body or theophany body na term ng theology. Hindi naman term ni Bado Banam yan eh. Hindi niya sariling term yan. Nakikigamit lang din siya eh. Di ba? Ito mga pastor dito, nakikigamit na lang tayo ng term ng theology. May sarili pa tayong patakaran. O hindi pwedeng gamitin to sa O sarilinin mo na lang yan. O saludo ako sa iyo, pero sarilinin mo na lang yan. Huwag mo nang i-FB live yan. Ang bihira ka. I-FB live mo pa eh. Di ba? Mas marami na tayong pananagutan sa Panginoon kapag maling turo, i-FB live mo pa. Nakakatakot yun. Kasi kung ang viewers mo ay 1,000, lahat naniwala, nako, hindi lang yung kongregasyon mo, pananagutan mo sa Panginoon, pati yung viewers mo. Kasi ituturo din nila yon. Iikot din nila yon sa kanilang isip. Diba? Kaya mas mabuti pa kung hindi ka sigurado sa turo mo, hindi mo paano talaga naiintindihan, at sasabihin mo magtatapon ka ng quotes, mag-pray ka. Magtatapon ka ng quotes? Naiintindihan mo bang ibig mo sabihin pag sinabi magtatapon ng quotes? Anong ibig sabihin nun? Para ka magtatapon ng TAE? Di ba? Dapat nga, ang sasabihin natin, dapat ma-reconcile natin yung mga quotes. Hindi dapat natin pinag-aaway-away. Di ba? Dapat mai-dovetail natin. O mai-position natin. Kung hindi natin mai-dovetail, mai-position lang natin. Hindi yung magtatapon ka ng quotes. Di ba? Of course, hindi naman aaminin yan eh. Yung taong tinutukoy ko. Hindi aamin yan. Di ba? Kaya God bless you all, yun lang mga kapatid. At least aware kayo at naunawaan natin yung word na theophany na yan. Okay? Na kapag kang isang tao ay namatay, whether na ikaw ay sinners or saints, meron kang katawan na inilalang Diyos na lilipatan. Na tinawag ng Bible na celestial body. At tinawag naman ng theologian ng theophany body. At ginamit din ni Body Banham yan, yung mga term na yan, na hindi dapat natin pa pinag-aaway-away pa yung mga quote na yan, na magtatapon ako ng quotes. God bless you all at I believe ay bigay sa atin ito ng karagdagang kaalaman, kaunawaan, at kung paano natin i-deal ang mga ganong klase ng mga kung may mamit kayo ng mga ganong mga pastor, mga believer, at least alam niyo na, aware na kayo. Di ba? At nandito lang naman yung mga quotations, pwede natin yung kopyahin. Amen at pag-aralan. At wala na siguro ay ano oras na? Kwarten. So yun ay tayo mag-closing prayer na.